ganyan itong nag-off. Pag naka-on siya ulit. So ito yung mga paps yung ating ginawa kagabi. Titestingin natin. So yan, naka-off position siya. Tapos andun yung pinaka-control. Okay, testingin natin. On natin ngayon. Pag naka-on yan, nakababa. So yan. Okay, magana. Kakarga. Medyo malayo nga na itong kanyang pump na doon. Siguro mga 3 bahay o 4 na bahay. Mas kabilang kalsada. So pag nag-off yan, pag napuro na, isa na siyang ganyan. Pag nag-off, yan, ganyan pag nag-off. Pag naka-on siya ulit, antayin na natin mapuno. Yan. So yung ginawa natin mga paps, yung gilid binutasan natin, hindi natin pinadaan yung wire. Pakita yung stopper ka. So yan yung ating control mga paps. So ang load natin ay 5.6 ampere. So yan, so kung magkataka kayo mga paps, itong ating control ay walang overload. So dapat may overload to. Pero yung pinaka-overload dito andoon sa kabila, sa pinakamin, kasi malayo yung location ng pump. Kaya ang ginawa natin dito ay control lang para mag-automatic on saka mag-automatic off yung kanyang tank tubig. Ang ginawa kasi natin ito, patay sindi lang yung kanyang power. Pag napuno na, aapaw sa mag-overflow sa tangke dito, tutulo at pinapatay na lang yung kanyang breaker. Kaya minsan nasa CR ka, naliligo, gumagamit ka ng tubig, biglang nawawala yung kanyang tubig kasi ubos na yung laman. Kaya tayo ng request tayo ng gamit para sa automatic. So yan lang. Ang ginawa natin, magnetic switch, magnetic contactor saka float switch lang. So yan pa, antayin natin mapuno. Yung naka-level yung malapit na mag-off. So yung settings ng float switch ay hanggang sagad. Konti-konti na lang. Yan. Pag tumayo yan, mag-off na yung kanyang switch sa loob. Hindi natin narinig yung kanyang tagas kasi sagad na sa baba. Ayun. Okay, sagad na mga paps. Naka-off na siya. Yung kanyang pinaka-level ng tubig. Ang importante dyan mga paps, hindi siya aapaw dito sa pinaka ng tawag ito, kanyang inlet, water inlet. So yan lang. So yan ang ginamit natin, float switch saka yung magnetic contactor.